Nagsisimula ang pelikula 10 taon pagkatapos umalis si Rambo sa digmaan, sa American Northwest noong 1980. Hinahanap ni Rambo ang isa sa kanyang mga kaibigan mula sa kanyang unit, si Delmar Berry. Sa lalong madaling panahon nalaman ni Rambo mula sa ina ni Delmar na siya ay namatay ilang buwan na ang nakaraan mula sa sakit na cancer. Iniwan ni Rambo sa ina ni Delmar ang isang larawan ng kanilang unit na kasama si Delmar, at naglakad si Rambo palayo na halatang malungkot sa kanyang nalaman. Bagamat hindi pa ibinunyag sa mga manonood, alam ni Rambo na siya na ngayon ang huling natitirang miyembro ng kanyang unit. Patuloy na naglalakad si Rambo hanggang sa marating niya ang isang maliit na bayan ng Hope, Washington State, naghahanap ng makakainan at isang hotel na magpapalipas ng gabi. Habang naglalakad si Rambo napansin siya ng isang sheriff ng bayan na si Will Teasel at binati siya ng magandang umaga. Sumakay si Rambo sa sasakyan ng sheriff at umaasang ihahatid si Rambo sa isang hotel na pwedeng matuluyan. Ngunit ibinaba si Rambo palabas ng bayan. Na binanggit ni sheriff ang kanyang matinding pagkamuhi para sa mga dayuhan. Pagkaalis ni Teasel muling naglakad si Rambo pabalik ng bayan. Nagmakita ni Teasel na pabalik si Rambo agad na pinuntahan niya si Rambo. Ngunit hindi siya pinapansin ni Rambo habang nagmumura si Teasel sa pagkadesmaya. Bumaba si Teasel sa kotse at nais na arestuhin si Rambo. Sinuri niya si Rambo at nakita niya ang kutsilyo na dala nito. Sinabi ni Rambo na gamit niya ito sa pangangaso. Pagkatapos ay dinala ni Teasel si Rambo sa estasyon ng pulisya upang maimbestigahan kung ano ba ang pakay ni Rambo kung bakit siya pumunta dito sa bayan, ngunit si Rambo ay tahimik lang at walang salita. Pagkatapos inutusan si Rambo na maghubad, nagtataka sila nang makita ang dibdib at likod ni Rambo na natatakpan ng kakilakilabot na mga galos. Marahas na hinampas ng isang pulis si Rambo sa ibabang likod gamit ang kanyang pulis baton ng walang provokasyon. Pagkatapos isang pangatlong opisyal ang nag-spray kay Rambo ng fire hose para linisin siya at tinutuya lang nila si Rambo na para bang isang hayop. Nang tangkain nilang linisin si Rambo gamit ang isang tuwid na labaha bilang paghahanda sa kanyang pagharap sa korte, nag-flashback si Rambo sa pag-torture sa kanya sa North Vietnamese POW camp at nawalan siya ng kontrol, na likas na ginamit ang kanyang pagsasanay sa militar upang talunin si Gold at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang malaking kutsilyo. Sinalakay niya ang ilan pang mga opisyal. Nang makalabas si Rambo sa estasyon ng pulis, hinarangan niya ang isang nakamotorsiklo na sibilyan at kinuha niya ang motorsiklo. Mabilis na pinatakbo ni Rambo ang motorsiklo habang hinahabol siya ng mga kapulisan. Hinabol siya ni Teasel sakay ng kotse ngunit tumihaya ang kanyang kotse at hindi na niya masundan si Rambo. Habang paakyat pa sa bundok, natamba si Rambo sa motorsiklo na ninakaw niya at tumakbo siya paakyat sa tree line. Habang si Teasel ay sumisigaw na nagsasabing tatapusin niya si Rambo kahit na magtago pa siya sa taas ng bundok. Ngunit si Rambo ay pinagpatuloy ang pag-akyat hanggang nakahanap siya ng lumang sheet ng canvas at ilang wire, na gumagawa ng damit para sa kanyang sarili upang mabawasan ang lamig sa kanyang katawan. Samantala sinabi ni Teasel sa kanyang kasama na nasa itaas ng bundok si Rambo at kakailanganin nila ng mga aso upang mahanap si Rambo. Habang si Rambo ay patuloy na inaakyat ang matirik na gubat upang makalayo sa mga pulis na gusto siyang hulihin. Kasama ng mga aso sinuyod ng mga kapulisan ang gubat upang mahanap si Rambo. Si Rambo ay tinitingnan niya ang direksyon gamit ang compass ng kanyang kotselyo upang malaman kung saan siya patungo. Hanggang sa makarating si Rambo sa isang matirik na bangin. Para maiwasan ang mga kapulisan pinilit ni Rambo na bumaba sa matirik na bangin. Dumating ang helicopter ng pulisya upang tumulong na mahanap si Rambo. Nang mahanap nila si Rambo na nagkukubli sa isang matirik na bangin, sinubukan nila itong barilin. Ngunit mahihirapan silang patamaan si Rambo dahil may nakaharang na tipak na bato. Napilitan si Rambo na tumalon mula sa itaas at bumagsak siya sa mga sanga ng puno, at nag-iwan sa kanya ng sugat sa kanyang braso. Pagkatapos naghagis si Rambo ng bato sa helicopter bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Dahil sa malakas na pag-updraft, nahulog ang isang pulis na nagsanhi ng kanyang kamatayan. Nang malaman ni Teasel na namatay ang isa nilang kasamahan dahil kay Rambo, nangako siya na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang kasamahan. Matapos nagamutin ni Rambo ang isang malalim na hiwa sa kanyang braso, itinaas ni Rambo ang kanyang kamay upang subukan na sumuko dahil sa ayaw niya na may masaktan at mamatay. Ngunit binaril lang siya ng mga tauhan ni Teasel.
Pinangunahan ni Teasel ang kanyang mga kinatawan sa paghahanap kay Rambo sa masukal na kagubatan. Ang mga kinatawan ay walang karanasan at nagtatalo, lalo na pagkatapos malaman sa radyo ang tungkol sa karanasan sa pakikipaglaban ni Rambo, at na siya ay isang Green Beret at isang bayani sa digmaan. Ngunit nais pa rin ni Teasel na mahuli si Rambo, wala siyang pakialam kung isang bayani pa ng digmaan si Rambo. Samantala naghahanda na si Rambo ng mga patibong, habang ang kinatawan ni Teasel ay pinagpatuloy ang paghahanap kay Rambo kahit na alam nila na wala silang kalaban-laban. Sinimulan nilang paputukan si Rambo sa hindi kalayuan ngunit isa lang palang tila na isinabit ni Rambo. Sinuyod pa rin nilang ang masukal na kagubatan upang hanapin si Rambo. Habang naglalakad ang isang pulis biglang lumabas si Rambo at binigyan niya ito ng kunting sugat. Pagkatapos ay isa pang pulis ang kanyang sinaktan. Gamit ang hindi nakamamatay na mga taktikang gerilya at booby traps, nalubhang nasugatan ang lahat ng mga kinatawan ng pulisya. Sa kaguluhan, si Rambo, na nakasuot ng mga dahon na pagbabalat kayo, at humarap kay Teasel, hawak ang kanyang kutsilyo na nakatutok sa lalamunan ni Teasel, sinabi ni Rambo huwag mo itong ituloy o bibigyan kita ng digmaan na hindi mo paniniwalaan, at hiniling ni Rambo na hayaan na siya at huwag nang sumunod pa. Samantala ang isang base camp ay binuo malapit sa site sa gubat. Isang reporter ang nagbabalita na ang bayaning si Rambo ay nagtatago sa masukal na gubat at nakapatay ng isang pulis, at nag-iwan ng mga sugat sa ilang mga kapulisan. Dumating si Colonel Sam Troutman ng Espesyal na Lakas ng Estados Unidos, siya ang kumuha ng kredito para sa pagsasanay kay Rambo at sinabi kay Teasel na sinanay si Rambo upang mabuhay sa malupit na kapaligiran at makipaglaban sa mga nakatataas na bilang sa labanan. Nagulat si Colonel nang makitang buhay pa ang sinuman sa mga kinatawan ng pulisya. Sa gubat ng huli si Rambo ng isang baboy ramo upang mayroon siyang pangkain sa nagugutom na sikmura. Sa site nagbabala si Colonel na mas ligtas na palayain si Rambo at hanapin siya ilang araw pagkatapos huminahon ang sitwasyon, upang madakip si Rambo nang walang nasasaktan. Dahil sa pinaghalong pangungutya at pagmamataas, ang mainitin ulo ni Teasel ay tumangging makinig sa payo ni Colonel. Habang nasa tagong lugar si Rambo nakatanggap siya ng tawag sa radio na nagmula sa kay Colonel Troutman. Kinausap ni Colonel si Rambo. Sinubukan ni Colonel na kumbensihin si Rambo na isuko ang kanyang sarili, gayunpaman, tumanggi si Rambo sa kanyang tugon, na binanggit ang kanyang hindi magandang dinanas sa pagtrato ni Teasel at ng kanyang mga tauhan. Iminumungkahi ni Colonel Troutman na hindi dapat lumaban ng husto si Rambo, kung saan sinabi ni Rambo na, unang dugo ang iginuhit nila, sir. Pinatay ni Rambo ang radyo. Sa oras na matapos ang pag-uusap, na-triangulated ng mga tauhan ni Teasel ang lokasyon ni Rambo sa bundok. Ang isang pulutong ng kapulisan ay tumungo kung saan nila nalaman ang kinaroroonan ni Rambo. Sinuyod nila ang isang sapa na halos puno ng mga bato. Lingid sa kanilang kaalaman naroon si Rambo sa gilid ng sapa na nagtatago pinagmamasdan sila. Pagkatapos pumunta si Rambo sa gitna ng kagubatan at nahuli niya ang isang sibilyan na nangangaso, pinakawalan din siya ni Rambo. Dumating na ang mga kapulisan sa gubat at nagsimulang magpaputok na nagbabaka sakaling matamaan nila si Rambo. Pumasok si Rambo sa isang inabando ng minahan upang magtago. Samantala nagbigay ng utos si Teasel sa kanyang nasasakupan na palibutan ang minahan kung saan nandoon si Rambo at huwag magpapaputok. Ang mga baguhang pulisya ay nagpaputok ng rocket ng M72 sa tunnel ng minahan, na gumuho ito habang nasa loob ng minahan si Rambo. Nasiyahan sila dahil sa pag-aakala na natalo na nila si Rambo. Dumating si Teasel at pinagalitan ang mga baguhang pulisya dahil sa kanilang ginawa at nais nito na hanapin nila ang katawan ni Rambo. Lingid sa kaalaman ng mga humahabol sa kanya, nakatakas si Rambo sa mga lagusan ng minahan. Nakahanap si Rambo ng ilang lumang gasolina at gumawa ng improvised na sulo. Matapos tumawid sa tubig na hanggang baywang at labanan ang mga daga, matalinong ginamit ni Rambo ang apoy ng sulo bilang tagapagpahiwatig ng daloy ng hangin upang makahanap ng isang labasan. Pagkalabas ni Rambo nakikita niya ang iilang mga kapulisan na pabalik na sa site. Tumalon si Rambo sa isang dumaan na US Army M135 na 2.5 toneladang truck ng kargamento, tinutukan ni Rambo ng patalim ang driver nito, itinulak niya ang driver papalabas ng truck. Pagkatapos ay ipinaalam sa estasyon na buhay pa si Rambo at patungo siya sa lungsod. Nagmamaniho si Rambo habang hinahabol siya ng sasakyan ng pulisya.
na kinalaunan ay pinataob ni Rambo ang sasakyan ng pulisya. Pagkatapos ay nilagpasan ni Rambo ang mga humaharang na mga bantay sa kalsada. Gabi na nang dumating si Rambo sa bayan, at binangga ang isang gasolinahan. Pagkatapos ay hinaharangan ni Rambo ang highway sa sinumang humahabol sa pamamagitan ng pag-aapoy sa natapong gasolina sa kalsada, na sinisira din ang ninakaw na truck, at nagsanhi ng mas malakas na pagsabog sa bawat paligid nito. Samantala si Teasel ay nagbigay ng mensahe sa mga mamayan sa bayan na lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ay umakyat si Teasel sa rooftop ng gusali upang madali niyang makita si Rambo at para na rin magtago. Samantala pinaputukan ni Rambo ang transformer upang mawalan ng supply ng kuryente ang buong bayan. Habang armado ng isang M60 machine gun, si Rambo ay nagpaputok sa bayan habang tumatakas ang mga residente. Si Rambo ay bumaril at sinira ang isang tindahan ng mga gamit pang sports, nagbuhos siya ng pulbura at bala sa sahig at naglikha ng pagsabog. Pagkatapos ay pinagbabaril ni Rambo ang istasyon ng pulisya. Matapos barilin ang gusali, maingat na pumasok si Rambo sa loob ng istasyon ng pulisya. Alam ni Rambo na nasa rooftop si Teasel. Pinaputukan nila ang isa't isa na nagsanhi ng pagkasugat ni Teasel upang ito ay bumagsak sa sahig mula sa rooftop. Lumapit sa kanya si Rambo, handa siyang patayin. Bago mabaril ni Rambo si Teasel, dumating si Colonel Troutman at sinabi sa kanya na walang pag-asang makatakas ng buhay kaya ibaba na niya ang kanyang armas. Si Rambo, na ngayon ay napapaligiran ng mga pulis, ay nagngangalit tungkol sa mga kakilakilabot na digmaan sa Vietnam at sa mga paghihirap na kanyang hinarap sa pakikibagay sa buhay sibilyan. Pagod na siyang hindi maintindihan, at kung paanong sa army siya ay isang bayani ng digmaan ngunit sa Amerika ay hindi man lang siya mapagkakatiwalaang magtrabaho. Umiiyak siya habang nagkukwento ng isang partikular na nakakatakot na kwento tungkol sa pagsaksi sa kanyang kaibigan na namamatay sa pamamagitan ng pagpapasabog ng kanyang mga binti, sa pamamagitan ng isang booby trap na shoeshine box na itinanam ng isang batang operatiba ng Vietcong. Pagkatapos ay isinuko ni Rambo ang kanyang sarili kay Troutman at naaresto siya sa isang lugar sa USA, nang bisitahin siya ng kanyang dating commander na si Colonel Sam Troutman. Si Troutman ay nag-aalok kay Rambo ng pagkakataon na makalaya mula sa bilangguan pagkatapos na mahatulan ng korte ng militar pagkatapos ng mga kaganapan sa isang bayan ng Hope, at binigyan ng buong kapatawaran, sa kondisyon na tatanggapin niya ang isang misyon kung saan ay papasukin ni Rambo ang Vietnam upang maghanap ng mga Amerikanong POW na usap-usapan pa rin na hawak ng mga Vietnamese. Naglakbay si Rambo kasama si Troutman patungong Thailand at nakilala niya si Marshall Murdoch, isang Amerikanong burokrata na namamahala sa operasyon, at ang kanyang kanang kamay na mga freelance na kontratiste ng militar. Sinabi ni Murdoch kay Rambo na ang publikong Amerikano ay humihingi ng kaalaman tungkol sa mga POW at gusto nila ang isang sinanay na komando ang pumasok sa Vietnam at hanapin sila. At pagkatapos ay sinabihan siya na ang isang impormante ng CIA na nagngangalang Ko ay pupunta doon upang hintayin siya sa kagubatan ng Vietnam. Sinabi kay Rambo na kukunan lamang niya ng litrato ang mga POW at hindi para iligtas sila, at hindi rin siya makikipag-ugnayan sa sinumang sundalo ng kaaway dahil sa hindi magkasundo na sitwasyon sa pagitan ng USA at Vietnam. At ubiling sumang-ayon si Rambo. Pagkatapos ay ipinakita kay Rambo ang kanilang advanced na teknolohiya ng militar upang maging ligtas at maayos ang pagpunta ni Rambo sa Vietnam. Habang si Murdoch ay nagdadalawang isip kung makakaya ba ni Rambo ang mission. Sinabi sa kanya ni Colonel Troutman na isa si Rambo sa pinakamahusay at magaling na kanyang sinanay sa pakikipaglaban na walang takot. Inihanda na ni Rambo ang kanyang sarili para sa kanyang mission. Bago siya umalis sa kanyang misyon, sinabi ni Rambo kay Troutman na nagsisinungaling si Murdoch tungkol sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Sinabi ni Rambo kay Troutman na siya lang ang taong mapagkakatiwalaan niya, at sumakay na si Rambo sa eroplano. Habang papatalon si Rambo sa eroplano nagkaroon ng problema ngunit nagawan din ito ng paraan ni Rambo. Nang malaman ni Murdoch na nagkaproblema sa pagtalon ni Rambo sa eroplano nais na niyang i-abort ang mission. Binaybay ni Rambo ang kagubatan ng Vietnam, ngunit nawala ang karamihan sa kanyang kagamitan dahil sa maling pagtalon niya sa eroplano, at naiwan lamang ang kanyang mga kutsilyo, at kanyang palaso. Milya mula sa kanyang landing spot, sinalubong si Rambo ng isang babaeng nagngangalang Kobaw na nagpakilala bilang kanyang kontak.
Pagkatapos naglakad sila upang pumunta sa sakayan ng bangka na pagmamayari ng mga lokal na pirata na karamihan sa kanila ay armado ng mga baril. Dahil ito lamang ang tanging paraan para makatawid sila sa ilog upang makarating sa kampo ng mga Vietnamese. Nagbigay ng bayad si Ko sa mga pirata upang ihatid sila na makatawid sa ilog. Habang sakay ng bangka, nagkwento si Rambo tungkol sa kanyang nakaraan na umalis siya sa Special Force para makabalik sa kanyang bansa, dahil para kay Rambo walang mananalo sa pakikidigma. Ipinahayag ni Ko kay Rambo na gusto niyang maglakbay sa Amerika at mamuhay ng mapayapa, habang si Rambo ay nagtapat sa kanya na siya ang napili para sa misyong ito dahil siya ay isang expendable. Ang kwentes ni Ko ang nagbibigay sa kanya ng swerte, samantala si Rambo ay ang kanyang kutselyo. Samantala sa base, paupo-upo lang si Murdoch habang kumakain ng sandwich spread, at wala pa silang sapat na impormasyon kung ano na ang nangyayari kay Rambo. Nasa pag-aakala nila ay patay na si Rambo. Samantala dumaong na ang bangka na sinasakyan ni Rambo at Ko. Dinala ni Ko si Rambo sa isang kalapit na kampo na pinamumunuan ni Kapitan Vin. Sa kanilang paglapit sa kuta, nakikita nila na may isang babae ang pumasok sa loob ng kampo sakay ng motor. Pagkatapos ay inihanda ni Rambo ang kanyang palaso. Pinaalalahanan siya ni Ko na kukuha lang si Rambo ng mga larawan at huwag makipag-ugnayan sa mga kalaban. Maingat na pinasok ni Rambo ang kampo ng kalaban at iniiwasan na makipag-ugnayan sa kalaban. Nakita ni Rambo ang mga sugatang bihag na tila halos mawala na sila ng mga hininga dahil sa hindi maayos na kulungan. Pagkatapos nakita ni Rambo ang isang Amerikano na si Bank na nakabitin sa isang pansamantalang pagbitin sa krus at pinalaya niya ito. Maingat silang dalawa na umalis. At hindi na iwasan ni Rambo na pumatay ng kalaban gamit ang kanyang patalim. Pinatamaan din ni Rambo ng palaso ang isa pang kalaban na nagbabante mula sa taas. Si Ko ay nahanap ng kalaban, nang biglang pinatamaan ni Rambo ng palaso sa ulo ang kalaban. Nagmadali silang tatlo na umalis. Pagsapit ng umaga, nakita ng isang patrol ang patay na gwardya at nagbigay siya ng hudyat sa kanyang mga kasamahan, ang lahat ay nagkakagulo at naghahanda upang hanapin ang mga taong nanghimasok na pumatay sa kanilang kasamahan. Samantala naghahanda na sina Colonel Troutman para puntahan at hanapin ang kinaroroonan ni Rambo. Sa gubat sinuyod ng mga kalaban ang bawat sulok ng kagubatan upang hanapin ang mga nanghihimasok na sina Rambo. Nakarating sina Rambo, Ko at Bank, kung saan naghihintay sa kanila ang bangka na kanilang inupahan. Habang nasa bangka nakikita ni Rambo ang paparating na isang bangkang Vietnamese upang sila ay sundan. Nagtaksi lang may-ari ng bangka kina Rambo dahil sa takot silang madamay at paghigantihan ng mga Vietnamese. Nilabanan ni Rambo ang mga pirata, at pinatumba silang lahat ni Rambo. Hiniling ni Rambo kay Ko na tumalon na sa bangka at isama si Bank para sa pagtakas. Walang tigil na pinaputukan si Rambo ng Vietnamese gamit ang kanilang gunboat. Gamit ang isang RPG pinasabog ni Rambo ang bangka ng mga Vietnamese. Bago pa man makaalis si Rambo sa bangka, isang pirata ang sumakal sa kanya gamit ang isang tali upang patayin siya. Nagawang talunin ni Rambo ang kalaban at tumalon siya sa tubig bago pa man bumangga sa isa pang bangka upang ito ay sumabog. Samantala ang mga militar ay patuloy pa rin sa pagtagis kina Rambo. Sina Rambo at Ko ay naghiwalay ng landas dahil sa pag-aakala ni Rambo na makakaalis na sila sa Vietnam. Samantala ipinaalam kay Colonel Troutman na 3 minuto na lang makakarating na sila sa lugar kung saan si Rambo. Habang sina Rambo ay tinawid ang abandonadong palayan papunta sa mas mataas na burol, ngunit nakikita sila ng mga militar, at sinimulan nilang paputukan sina Rambo. Mula sa chopper nakikita ni Colonel Troutman si Rambo na may kasamang bihag na pilit iniiwasan ang mga pagsabog. Gayunpaman sa sandaling nalaman ni Murdoch na may isang bihag na kasama si Rambo. Agad niyang sinabi na iabandona na ang misyon at iwan sina Rambo. Nang tumutol si Colonel Troutman, tinutukan siya ng baril ni Lifer. Walang magawa si Colonel kundi sundin ang pinag-uutos ni Murdoch. Walang magawa sina Rambo at Banks habang lumilipad ang helicopter papalayo sa kanila, at napilitang sumuko habang sumusulong ang mga militar ng Vietnam. Habang si Ko ay nanunood mula sa malapit na gubat. Bumalik sa base sa Thailand, galit na hinarap ni Colonel Troutman si Murdoch, na inaakusahan ang buong misyon bilang isang pagkukunwari. Si Rambo ay hindi dapat makahanap ng kahit ano doon sa lugar. Pinaghihinalaan ni Troutman na ang buong sitwasyon ay talagang tungkol sa pera.
Dahil tumanggi ang gobyerno ng US na magbayad ng mga reparasyon sa digmaan sa Vietnam, at tila pinanatili ng mga Vietnamese ang mga bihag na Amerikano para sa paghihiganti. Sinabi ni Murdoch kay Colonel Troutman na ang sitwasyong pampulitika ay mas maselan kaysa sa napagtanto niya, at kailangan niyang lunukin ang kanyang pagmamataas at hayaan ito. Tumanggi si Troutman, habang iginigiit din na dapat mas mag-alala si Murdoch sa kayang gawin ni Rambo. Samantala ang mga kamay ni Rambo ay nakagapos sa isang pamatok ng baka at siya ay ibinaba ng habot-hubad sa isang cesspool na lalim ng dibdib at puno ng mga linta. Dumating ang isang opisyal na si Coronel Pedowski kasama ng kanyang mga alipors. Naniniwala ang mga POW na lalala ang mga bagay para kay Rambo. Bagamat inutusan ni Pedowski sila na iahon si Rambo sa cesspool at linisin siya. Pagkatapos inutusan ni Pedowski si Rambo na makipag-ugnayan sa militar ng Amerika at sabihin sa kanila na hindi na sila dapat magpadala pa ng mga komando para sa mga rescue operations sa Vietnam. Nang tumanggi si Rambo, pinahirapan siya ni Yoshan, tiniis ni Rambo ang sakit. Nalaman din ni Rambo kay Pedowski na inabandona ang misyon ni Rambo at hinayaan lang siya. Samantala, pumasok si Ko sa kampo sa pagkukunwari ng isang patutot at pumunta sa kubo kung saan binihag si Rambo. Dahil sa walang resulta ang kanilang pagpapahirap kay Rambo, kaya dinala nila si Banks at pinagbantaan siyang papatayin siya. Sumasang-ayon si Rambo sa kagustuhan ni Pedowski na tumawag sa base ng US. Ginagamit ni Rambo ang radyo para makipag-ugnayan sa base ng US sa Thailand, ngunit sa halip na ihatid ang mensahe ni Pedowski, ginagamit niya ang pagkakataong ito para sumumpa ng paghihiganti kay Murdoch. Ginagamit niya ang base ng mikropono para tamaan si Yoshan habang si Ko ay pinatamaan ang isa pang bantay gamit ang kanyang baril. Mabalis na tumakas si Rambo kasama si Ko habang nilalabanan ang mga militar. Hanggang sa marating nila ang gubat at patuloy pa rin silang hinahabol ng mga militar. Samantala sa base ng US, hindi na mapakali si Murdoch dahil sa sinabi sa kanya ni Rambo tungkol sa kanyang paghihiganti. Maaraw na sa sandaling makalayo na silang dalawa, ginagamot ni Ko ang mga sugat ni Rambo at nagsimulang makiusap sa kanya na dalhin siya sa Estados Unidos. Sumang-ayon si Rambo at naghalikan sila, gayunpaman, inatake sila ng ilang sundalong Vietnamese at tinamaan si Ko ni Tay, at nagmamadaling lumayo nang paputukan siya ni Rambo. Binawian ng buhay si Ko sa mga bisig ni Rambo. At pagkatapos ay inilibing ni Rambo ang katawan ni Ko sa gubat. Kasunod ng kanyang pagtakas, ang mga sundalong Sobyet at Vietnamese ng kampo ay ipinadala upang hanapin si Rambo. Gamit ng mga taktikan sa pakikidigmang gerilya isa-isang pinatay ni Rambo ang mga kalaban. Si Rambo ay nagpatuloy hanggang sa marating niya ang isang maliit na nayon. Dumating pa ang iba pang mga militar upang tumulong sa paghuli kay Rambo. Ginamit ni Rambo ang dugo ng manok upang sanda ng mga militar patungo sa gitna ng taniman. Gamit ang gasolina sinunog ni Rambo ang taniman at ginamit niya ang kanyang explosive na palaso para pasabugan ang lugar, kasama na rito ang mga sasakyan ng mga militar na nakaparada sa tulay. Nang makarating si Rambo sa isang kawasan nakita siya ni Tay at pinaputukan niya si Rambo. Hinarap ni Rambo si Tay gamit ang palaso pinasabog ni Rambo si Tay. Dumating si Yoshan sakay ng isang UH-1 Twin Huey helicopter at naghulog ng firebomb sa posisyon ni Rambo. Nakatakas si Rambo sa pagsabog. Lumapit ang helicopter sa tubig at walang tigil na pinagbabaril ang tubig umaasang matatamaan si Rambo. Biglang lumabas si Rambo, inakyat ni Rambo ang Huey helicopter. At nilabanan si Yoshan, sa kanilang paglalaban inihulog ni Rambo si Yoshan mula sa himpapawid. Pagkatapos ay tumuloy si Rambo patungo sa kampo ng mga kalaban. Sinisira niya ang karamihan sa kampo gamit ang helicopter. Pagkatapos ay lumapag at armado si Rambo ng M60 machine gun na nakamount sa Huey, pinatay ni Rambo ang natitirang mga sundalong Vietnamese, at iniligtas ang lahat ng mga POW na bihag. Sumakay na sila sa helicopter na masaya dahil sa nailigtas sila ni Rambo, at upang tumungo sa kampo ng US Army sa Thailand. Ngunit hinabol sila ni Pedowski sakay ng kanyang Mi-24 helicopter gunship. Bagamat ang helicopter ni Rambo ay napinsala ng husto ng helicopter ni Pedowski, lumapag ang helicopter na sinasakyan ni Rambo sa isang ilog. Pagkatapos ay nagkunwaring patay si Rambo. Nang walang ingat na nilapitan ni Pedowski ang helicopter nagpaputok si Rambo ng isang Lo-66 mm rocket sa chopper ni Pedowski, at sumabog ito.
Bumalik si Rambo sa base ng US Army at kumuha ng nakamount na M60. Sinipa niya si Erickson sa kanyang Junjun at pumasok sa command center ni Murdoch. Sinira ang lahat ng high-tech na kagamitan ni Murdoch. Pagkatapos binyantaan niya si Murdoch gamit ang isang kutsilyo, hinahamon siyang hanapin at iligtas ang natitirang mga bihag na Amerikano sa Vietnam. Habang naghahanda si Troutman na umalis sa kampo, sinabi ni Rambo na mananatili siya sa Asia para mahanap ang kanyang sarili. Sumasang-ayon si Colonel Troutman na binigyan sila ng kanilang gobyerno ng isang hilaw na deal, ngunit hiniling niya na huwag magalit si Rambo sa kanyang bansa para dito. Iginiit ni Rambo na hindi, gusto lang niyang mahalin ng kanyang bansa ang mga sundalo nito, gaya ng pagmamahal ng mga sundalo sa kanilang bansa. Sa isang inabandunang palayan, hinuli ng isang grupo ng mga sundalong Burmese ang mga sibilyan na lulan ng isang truck. Isang sundalo ang lumakad sa maputik na palayan at naghagis ng ilang mina sa tubig. Inutusan ng mga sundalo ang mga sibilyan na tumawid sa putikan na may mina. Habang ginagawa ng mga sibilyan ang pagtawid, isang sibilyan ang nakaapak ng mina para ito ay sumabog. Pagkatapos isa-isang kinitil ng mga sundalo ang mga sibilyan. Samantala, si John Rambo ay nanghuhuli ng mga cobra sa isang gubat sa Thailand. Pagkatapos ay namana siya ng mga isda gamit ang bow and arrow. Pagkatapos ay ibibigay niya ito sa ilang mangingisdang dumadaan sa kanilang bangka. Si Rambo at ang kanyang mga katulong ay pumunta sa isang nayon kung saan binayaran ng may-ari si Rambo para sa mga ahas na kanyang nahuli. Habang inaayos ni Rambo ang mga ahas, nilapitan siya ni Michael Burnett at nagpakilala. Si Michael ay isang misyonero, at sinabi sa kanya uupahan nila ang bangka ni Rambo. At nais ni Michael na kunin si Rambo upang dalhin siya at ang kanyang grupo sa Burma. Sinabi ni Rambo na ito ay isang lugar ng digmaan, ngunit sinabi ni Michael na ito ang kanyang ikalimang beses na pumasok at alam nilang lahat ang mga panganib na haharapin nila. Dahil nais lang ng grupo ni Michael na maghatid ng mga suklay at mga gamot sa nasabing lugar. Ngunit tumanggi si Rambo na ihatid sila. Sinisikap ni Sarah ang lahat para kumbansihin si Rambo na ihatid sila sa Burma, ngunit tumanggi pa rin siya. Sinabi ni Rambo na umuwi na lang sila. Samantala sa Burma, sinalakay ng mga sundalo ni Ai ang isang nayon at binihag ang lahat ng mga mamayan. Ang mga babae ay umiiyak at nagmamakaawa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ni Ai sa kanila na ang mga lalaki ay magiging mga sundalo na ngayon para sa Burmese Army. Nagbanta rin si Ai na kung sino man sa mga babae ang susubukan na humingi ng tulong sa mga rebelde, babalik sila at puputulan ang kanilang mga dila. Sa Thailand, si Rambo ay pumunta sa kanyang bangka nang makita niya si Sarah na naghihintay sa kanya. Muli siyang kinausap ni Sarah na dalhin sila sa Burma, ngunit tumanggi pa rin si Rambo. Pagkaalis ni Sarah, nag-isip si Rambo at saka nagbago ang kanyang isip. Kinabukasan, naglakbay si Rambo at ang mga misyonero sa ilog sakay ng kanyang bangka. Nagpasalamat muli si Sarah kay Rambo sa pagtulong sa kanila, at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang kanyang pangalan. Sabi niya na siya si John, at tinanong siya ni Sarah kung saan siya galing. Sinabi ni Rambo na siya ay mula sa Arizona, at hindi pa siya bumabalik mula nang siya ay na-draft at nagsilbi sa Vietnam War noong 1967. Bago bumalik si Sarah sa kanyang upuan, sinabi ni Rambo na hindi sila dapat magpatuloy, at maaari silang bumalik kung kailan niya gusto. Sa gabi, inutusan ni Rambo ang mga misyonaryo na tumahimik. Dahil na nakikita ni Rambo ang isang kalapit na kampo ng pirata sa baybayin. Sinabihan ni Rambo ang lahat na bumaba at tumahimik para sana ay makadaan sila ng hindi napapansin. Halos nasa maaliwalas na sila, ngunit nakita sila ng mga pirata at pinagbabaril sila. Pinahinto ni Rambo ang bangka at sinabihan ang lahat na wag silang magsasalita. Huminto sa kanila ang bangka ng mga pirata at hawak ng ilang lalaki ang lahat ng nakatutok ang baril. Sinasabi nila na sila ay lumalabag sa kanilang teritoryo, at kailangan nilang bayaran sila ng pera. Sinabi ni Rambo na babayaran niya ang anumang gusto nila mula sa bangka, ngunit pagkatapos ay nakita ng mga pirata si Sarah. Inutusan nila si Sarah na sumama sa kanila, at nag-aalok sa kanila si Rambo na kunin na nila ang lahat maliban kay Sarah. Tumindi ang tensyon, at biglang bumunot ng pistola si Rambo at pinaputukan ang lahat ng mga pirata. Ipinahayag ni Michael ang kanyang hindi pagsang-ayon sa paglaban ni Rambo, at hinawakan siya ni Rambo sa lalamunan at marahas na sinabi sa kanya na kung hindi niya sila papatayin, lahat sila ay patay at si Sarah ay gagahasain at malamang napapatayin din. Sinabi ni Rambo bumalik na sila, ngunit gusto ni Sarah na magpatuloy sila dahil sobrang lapit na sila.
Sa kalaunan ay pumayag si Rambo na magpatuloy, at dumating sila sa Burma kinabukasan. Habang bumababa ang mga misyonero, sinabi ni Michael na kailangan niyang isumbong si Rambo sa pagpatay sa mga pirata. Sinabi rin niya na gagawa sila ng ibang paraan palabas sa lugar at hindi na niya kailangang nahintayin pa sila ni Rambo. Binigyan ni Sarah si Rambo ng isang krusipiho bilang paraan ng pagsasabi ng salamat sa kanyang ginawa. Ang lahat ng mga misyonero ay umalis at nag-hike sa isang nayon. Samantala naglakbay pabalik si Rambo at muling tumawid sa bangkang pirata. Binuhusan niya ito ng gasolina at pagkatapos ay sinindihan ito upang maglikha ng pagkasunog. Nakarating ang mga misyonero sa nayon, kung saan sila ay binati ng mga tag-eroon. Ang isang misyonero ay isang dentista, at sinisiyasat niya ang bibig ng lahat. Ang isa pang misyonero ay namigay ng mga Biblia at nagsimulang mangaral tungkol sa Diyos. Naglalakad si Sarah sa kinaroroonan ni Michael, kung saan ginagamot niya ang mga sugat ng mga tao. Tinitingnan ni Sarah ang mga tao na nawawala ang mga binti at braso bilang resulta ng mga anti-personnel mine na sinadya upang permanenteng sugatan sa halip na mamatay. Biglang nagsimulang kumalas ang mga pagsabog sa nayon. Dumating na si Ai at ang kanyang mga kawal, at pinagpatuloy nila ang pagpatay sa lahat ng nakikita nila. At winasak ang buong kanayunan. Sinubukan ng mga natitirang misyonero na tumakas, ngunit sila ay binugbog at nahuli ng mga sundalo. Samantala, napanaginipan ni Rambo ang nangyari sa kanya noon. Siya ay ginising ni Arthur Marsh na tumatawag sa kanyang pangalan. Humihingi ng paumanhin si Arthur sa pagpunta sa kanya ng ganito. Si Arthur ay isang reverend sa Colorado Church kung saan nagmula ang mga misyonero. Sinabi niya kay Rambo na hindi pa bumabalik ang mga misyonaryo na dapat ay nakabalik na sila sa mga oras na ito. Nag-hire si Arthur ng isang grupo ng mga mersenaryo para sa isang rescue mission, at gusto niyang dalhin sila ni Rambo sa parehong lugar kung saan niya dinala ang mga misyonaryo. Pumayag si Rambo na gawin ito, at nagpanday ng malaking machete para sa kanyang sarili. Kinabukasan, inihatid ni Rambo ang mga mersenaryo sa ilog. Binubuo sila ni Diaz, Reese, Andrew, at Schoolboy at pinamumunuan ni Louis, na patuloy na nagrereklamo kung gaano kabagal ang bangka ni Rambo. Sa kalaunan ay nakarating sila sa lugar kung saan ibinaba ni Rambo ang mga misyonero. Nagalit si Louis nang malaman niya na dalawa lang ang pinadala ng mga rebelde, at kabilang pa ang isang bata. Kinabahan din si Reese nang sabihin sa kanila ng kanilang guide na kakaharapin nila ang mahigit 100 sundalong Burmese. Dumaong si Rambo at dala ang kanyang sariling armas, ngunit sinabihan siya ni Louis na manatili lang siya sa bangka. Dinala ng guide ang mga mersenaryo sa kagubatan at nakatagpo sila ng isang lumang bomba na ibinagsak mula sa isang eroplano noong World War II, na hindi sumabog nang tumama ito sa lupa. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, dumating sila sa nayon kung saan nakikita nila ang mga taong wala ng mga buhay. Dumating ang mas maraming sundalong Burmese na may kasama pang mga bihag para maglaro ng running game. Nagtago ang mga mersenaryo habang pinipilit ng mga sundalo ang isa pang grupong sibilyan palabas ng truck, isang sundalo ang nagtatapon ng mas maraming bomba sa latian. Pinilit ng mga sundalo na tumakbo ang mga sibilyan sa putikan na mayroong bomba. Biglang lumitaw si Rambo at pinatamaan ang lahat ng mga sundalo gamit ang kanyang bow and arrow, na pinatay sila ng may katumpakan. Ang mga mersenaryo ay namangha sa kung gaano kadali at epektibong pinatay ni Rambo ang mga sundalo. Sinabi ng guide na maaari niyang dalhin sila sa base, ngunit si Louis at ang iba pa ay nais nang bumalik. Itinutok ni Rambo ang isang palaso sa mata ni Louis at sinabi ni Rambo kay Louis na wala sa kanila ang gustong pumunta doon, at maaari silang mabuhay para sa wala o mabuhay ng may saysay. Sumang-ayon ang lahat na magpatuloy. Kinagabihan, pumunta ang mga mersenaryo patungo sa kampo ng kalaban gamit ang truck na ninakaw mula sa mga sundalong pinatay ni Rambo. Plano ni Rambo at ng mga mersenaryo na iligtas ang mga misyonero at umalis sa eksaktong 1:15 a.m. Isa-isa, tumalon sila mula sa truck sa iba't ibang mga punto, na kumukuha ng mga posisyon ng pag-atake. Karamihan sa mga sundalo ay abala sa isang kubo, nanunood ng mga bihag na babae na sumasayaw. Natagpuan ni Rambo si Michael at ang isa pang misyonero sa isang kulungan, pinalaya niya sila at sinabihan silang manatili hanggang sa bumalik siya. Si Sarah ay nananatiling bihag, nakatali sa ilalim ng isang kubo. Uminom ng alak ang sundalong nakatira sa kubo na nagbabantay kay Sarah. Sa kubo ni Ai, dinalhan siya ng isang sundalo ng isang batang lalaki at hinaplos ni Ai ang kanyang buhok. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto, na nagpapahiwatig na makikipagtalik siya sa lalaki.
Sa kalaunan ay nahanap ni Rambo kung nasaan si Sarah, ngunit bumalik ang lasing na sundalo. Sa kabilang panig pinapatay ng schoolboy ang mga gwardya sa gate gamit ang kanyang sniper rifle, na nagpapahintulot sa iba na makatakas. 1:15 AM hindi pa bumabalik sina Rambo at Sarah. Si Luis at ang iba ay handa nang umalis, ngunit sinabi ni schoolboy na dapat nilang hintayin sila. Ayaw ding umalis ni Michael nang wala si Sarah, ngunit pinatumba siya ni Luis at pinagbantaan siya ng kanyang kutsilyo. Nagpasya silang lahat na umalis at iwan si Rambo, habang si Sarah ay kinakaladkad ng isang sundalo papunta sa kanyang kubo. Inihagis niya siya sa sahig at gagahasain na sana siya nang dumating si Rambo sa likuran niya at pinunit ang kanyang lalamunan gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis na umalis sina Rambo at Sarah. Nakarating sina Rambo at Sarah sa tarangkahan, ngunit napansin sila ng dalawang sundalo. Tumalon si Rambo kay Sarah para protektahan siya mula sa pagbabaril. Nang biglang binaril ang mga sundalo, na mula kay schoolboy, nagpaiwan siya para hintayin sina Sarah at Rambo. Nagmamadali silang tatlo na makalayo dahil sa malapit ng magliwanag at tumungo sila sa gitna ng gubat. Pagsapit ng madaling araw, hinanap ng mga sundalo ang mga patay na sundalo at nagpatunog ng alarma. Nadatnan ni Ay ang bangkay ng opisyal na pinatay ni Rambo. Lahat sila ay umakyat at tumungo sa gubat kasama ang mga aso upang hanapin ang mga mersenaryo. Habang ang mga mersenaryo at ang natitirang mga misyonero ay tumatakbo sa gubat, si Luis ay tumapak sa isang minahan na nagsanhi ng pagkasugat ng malala sa kanyang binti. Sinabihan ni Michael ang iba na gumawa ng stretcher mula sa kawayan sa paligid nila. Sa ibang lugar, naririnig ng schoolboy ang mga aso ng mga sundalo at napagtanto nila na sinusundan na sila ng mga sundalo. Kinuha ni Rambo ang kanyang claymore mine at itinali ang isang piraso ng kamisete ni Sarah sa kanyang boot. Hiniling ni Rambo na dumiritso na sila sa ilog dahil nandoon na ang bangka. At nagpaputok si schoolboy ng isang beses ayon sa utos ni Rambo. Naririnig ng mga mersenaryo ang putok at binilisan ang takbo habang ang mga sundalo ay mas mabilis din kumilos. Si Rambo ay tumatakbong mag-isa sa gubat habang hinahabol siya ng mga sundalong may kasamang mga aso. Nakita ni Rambo ang lumang bomba ng World War II at itinayo ang minahan ng Claymore dito. Mabilis niya itong tinakpan at nagmamadali siyang makalayo sa bomba. Ang mga sundalo na may kasamang mga aso ay humahantong sa minahan at bomba, siniyasat nila ito ng mas malapit, hinayla nila ang tripwire, sumabog ang claymore at ang malaking bomba na pumatay sa lahat ng mga sundalo sa paligid nito at sumisira sa isang magandang tipak ng gubat. Natamba pa rin si Rambo sa lakas ng pagsabog. Mabilis rin na nagpatuloy sa pagtakbo sina Sarah at schoolboy, bigla silang huminto. Tinanong siya ni Sarah kung ano ang mali, at ipinakita sa kanya ng schoolboy ang kanyang sniper scope at nakita ni Sarah na binubugbog ang kanilang kasamahan. Malupit na binugbog ng mga sundalo ang mga mersenaryo at misyonero. Pagkatapos ay personal na lumakad si Ay sa bawat isa at marahas na pinalo sila ng isang bamboo stick. Hinahanay ng mga sundalo ang lahat at naghahanda silang patayin. Dahan-daang lumitaw si Rambo sa likod ng sundalo at pinatay niya ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang mabigat na machine gun at isa-isang pinaputukan ang mga kalaban. Lumaban si Luis at ang iba pa at pinatay ang mga sundalo sa kanilang paligid. Mas maraming sundalong Burmese ang dumating, ngunit patuloy silang pinapaputukan ni Rambo. Dumating ang guide kasama ang mga rebeldeng sundalo ni Karen, na sumama sa labanan. Isang matinding labanan ang nagaganap. Binaril si Rambo sa balikat ng isa sa mga sundalo sa bangka. Nakita niya ang isa pang truck na puno ng mga sundalong Burmese na dumiretso sa kanya, kaya nilipol ni Rambo ang mga sundalo sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanila ng kalibre .50 na baril. Pagkatapos ay pinaputukan niya ang bangka, na naging sanhi ng pagsabog ng isang lalaki, at pinasabog ito ng guide gamit ang isang RPG launcher. Tumakbo mag-isa si Ay nang saksakin siya ni Rambo ng kanyang patalim. At sinipa ang katawan nito pababa ng burol. Nakatayo si Rambo sa tuktok ng burol, nakatingin sa ibaba sa mga nakaligtas sa labanan. Lumingon-lingon si Sarah sa paligid para hanapin si Michael, at nabuhayan siya ng loob na makita siyang buhay. Buhay pa rin si Luis, gayon din ang schoolboy, ngunit ang bangkay ni Reese ay nakikita sa malapit. Kumaway si Michael kay Rambo. Pagkatapos si Rambo ay bumalik sa USA na naglalakad sa isang highway, suot ang kanyang berdeng army jacket at may bitbit na bundle sa kanyang balikat. Ang pelikula ay nagtatapos sa kanyang pagbabalik tanaw sa sementadong kalsada kung saan siya nagmula, patungo sa Rambo Farm.